Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Maria Magdalena. Kilala niyo po ba si Maria Magdalena? Siguro palagi itong naririnig kapag panahon ng Kwaresma, no? Si Maria Magdalena. Si Maria Magdalena ay taga Magdala, no? Magdala, Maria ng Magdala. Ito ay malapit sa mga bayan na nililibot ni Jesus at nagtuturo siya doon at nagpapagaling sa mga may sakit, nagpapalayas ng masasamang espiritu. At siguro si Maria Magdalena ay narinig niyang itong si Jesus ay nagpapagaling, nagpapalayas ng masasamang espiritu. At si Maria Magdalena ay lumapit kay Jesus at tinanggal ni Jesus yung kanyang, sabi niya, 7 demons na nagposes sa kanya. So, ibig sabihin, si Maria Magdalena was exorcised by Jesus. At simula noon, bilang pasasalamat sa kanyang naranasan sa piling ni Jesus, naging siyang tagasunod ni Jesus. Saan mang pumunta si Jesus, kasama siya at naranasan niya ang lahat na mga nangyari kay Jesus.
At sabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, itong si Maria Magdalena ay well-to-do, galing sa well-to-do family. Dahil tinulungan niya si Jesus sa kanyang mga gastusin sa pagpapalaganap ng mabuting balita kasama ang mga alagad. No? So she provided material na pangangailangan ni Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita. So saan man si Jesus naroon ay tagasunod siya ni Jesus. Siya ang kanyang tinitingnan niyang guro, maestro, Panginoon dahil sa ginawa ni Jesus sa kanya. At maraming mga nakita natin sa bagong tipan kung saan itong si Maria was present during the crucifixion of Jesus. Present siya nung ibinaba si Jesus sa krus, nung siya'y mamatay sa krus, hanggang sa libingan, hanggang paglilibing, kasama itong si Maria Magdalena. So ibig sabihin, naranasan niya kung paano maging malungkot, paano maging matakot din sa mga nangyari kay Jesus. At ito nga, madilim-dilim pa ng linggo, binisita niya si Jesus sa kanyang libingan. Siguro maglalagay siya ng mga pabango, no? O pang-imbalsamo doon sa libingan kung saan si Jesus nakalibing. Pero nung pumunta siya sa libingan, nakaalis na yung takip na bato sa libingan. Naalis na yung bato. Wala na doon si Jesus. Kaya nagkaroon siya ng kalungkutan. Nalungkot siya dahil wala na doon yung kanyang guro, yung kanyang maestro, yung kanyang Panginoon. Wala na sa libingan. Ang pag-aakala niya, naninakaw si Jesus. Kaya may nakita siya doon na dalawang anghel, isa sa paanan, isa sa ulunan. At tinanong niya, sabihin niyo po kung saan dinala si Jesus dahil kukunin ko. Sinabi niya sa mga alagad kay Simon Pedro na wala na doon ang Panginoong Jesus sa libingan. At yun na nga, tinanong niya yung akala niya hardinero, nag-aalaga ng halamanan, kung saan dinala si Jesus at kukunin niya. Pero hindi niya nakilala na si Jesus pala yun. No? Kaya tinawag siya Maria. Lumingon siya, sumagot siya Rabboni, ibig sabihin guro. So sa kalungkutan ni Maria, sa kanyang takot, ay hindi niya makilala si Jesus. Pero nakatalikod naman si Maria dito, Maria Magdalena, kasi nung lumingon siya, nakita niya si Jesus. Ibig sabihin, nakatalikod si Maria Magdalena. At yun, sabi niya, Rabboni, ibig sabihin guro. No, wag mo akong hawakan, sabi ni Jesus, dahil hindi pa ako nakaakyat sa aking ama. Gagawin mo, pumunta ka sa mga kapatid ko, sabihin mo, no? Napupunta na ako sa aking ama at inyong ama, aking Diyos at inyong Diyos. At ito nga ang ginawa ni Maria Magdalena. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus at sinabi niya ang bili ni Jesus. So, dito ipinakita ni Maria Magdalena ang kanyang pagiging apostol sa mga apostol. Apostles to the apostles. Sa pagbabalita niya na nakita niya ng Panginoon at daladala niya ang balitang, mabuting balita, magandang balita na si Jesus ay nabuhay na magmuli at nagpakita sa kanya. So, yun ang kwento ni Maria Magdalena, short history niya, kwento niya ni Maria Magdalena. So, ngayon, bilang mga tagasunod ni Kristo, ano ang pwede nating gawin? No? Anong pwede nating pagnilayan? Siguro, pwede nating isipin na bago tayo nabinyagan, tayo ay mga makasalanan pa dahil sa namana nating kasalanan sa ating mga ninuno, no? Unang mga magulang. At sa pamamagitan ng binyag, naalis ang pagkakasala na ito. No? Di ba? Pagbubuhos ng tubig, nawala ang mga pagkakasala na ito. So magandang isipin natin na gaya ni Maria Magdalena, nagpasalamat siya sa Panginoong Jesus at naglingkod siya sa Panginoong Jesus. Tayo bilang mga
binyagan, ay pwede rin nating gawin yon. Maglingkod sa Panginoon, magiging halimbawa ng pagsasabuhay ng mga kalooban ng Diyos. No? Pwede nating isipin na ipamalita natin si Jesus na namuling nabuhay gaya ni Maria Magdalena. So, dala-dala natin ang balitang si Jesus ay nabuhay na magmuli sa pamamagitan ng pagsasaksi natin, hindi lamang sa salita, kundi sa ating mga gawa, sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanya. Kaya, mga kapatid, hilingin natin kay Maria Magdalena na ipagdasal tayo, na magi tayong instrumento na makilala si Jesus, may sabuhay ang Kanyang mga salita, at magi tayong halimbawa, hindi lamang sa salita, kundi sa ating mga gawain bilang Kanyang mga alagad. Amen.